Sa kaputihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At nagpapasalamat tayo sa Lord sa pagkakataon na tayo muli ay nagkakasama-sama sa bahay-sambahan ito upang sambahin at purihin natin ang Panginoon Diyos. Salamat sa natapos na pagkaawitan at pananalangin. Bago tayo nag-start, let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na siya nagbibigay ng lahat ng pangangailangan namin sa aming mga buhay. Dahil kayo ang Panginoon, dahil kayo ang tagapagligtas, kayo ang dakilang pastor ng aming mga buhay at ng kalipunan ng pananampalataya. Dahil dito nagpapasalamat po kami sa inyo. Lord, sa oras na ito, binigyan niyo kami ng pagkakataon na mapagsalusaluhan, marinig at maipaliwanag ang inyong mga salita. Kayo ay nagpapakilala sa amin sa pamamagitan ng Bible, sa pamamagitan ng kasulatan. At nawa, Lord, sa paikinig ng bawat isa, bigyan niyo na kayo ng sila ng mga unawa sa tulong at gawa ng inyong banal na Espiritu na maintindihan mabuti ang mga salita nyo na maririnig nila at ipapaliwanag sapagkat ala po ibang magbabago ng buhay ng bawat isa sa amin tungo sa buhay na walang hanggan. Tungo sa maayos na pamumuhay, hindi kayo lamang sa pamamagitan ng inyong salita at ng banal na Espiritu. Lord Jesus, alam namin na kayo ang Panginoon na siya mangungusap sa kalooban, isipan at puso ng lahat ng natin. Ang aming samong dalangin sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen. Ano po ba yung purpose o layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Tandaan po natin, ang Panginoong Diyos ay patuloy na nagdi-deal o naikipag-ugnayan, nangungusap sa buhay ng lahat ng tao upang maunawaan nila kung sino ang Diyos at kung sino tayo. At paano natin malalaman ang katangian, ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. At yon ang ating pag-uusapan, yon ang ating maririnig sa umaga, sa gabi nito, sa hapon ito. Okay? So, ang ating ituturo ay mula po sa sulat po ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 15 and 16. At ganito po ang pagkasabi ng salita ng Diyos to Apostol Paul sa verse 15. 2 Timothy 3:15. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa limang gawain, at sa pag-akay sa mapil na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. Ang ating topic sa hapon ito ay patungkol sa ang salita ng Diyos, ang nagliligtas at nagbabago ng ating buhay. Sinulat ni Apostol Pablo ito sa iglesia ng Efeso. At sa iglesia iyon ay mayroong isang pastor na kabataan, ang pangalan ay Timothy. Si Timothy ay isang kabataang mananampalataya na tinawag ng Diyos upang maging pastor, maging lingkod ng Panginoong Diyos. At doon sa kanyang iglesyang kinauunahan sa Efeso, ay may katabing tinatawag na simbahan na iba yung aral. Ang tawag po doon ay the Church of Diana. So yung Church ni Diana, malapit lang siya sa Church ng Ephesus na pinagpapastoran ni Timothy at doon, ang way of worship nila ay patungkol sa mga hindi magagandang gawain. Dahil in the first place, si Diana, he is the god of fertility.
Ibig sabihin po, pagka naniwala ka sa Kanya, magkakaroon ka ng maraming anak. Katunayan, pag tinignan natin siya sa picture, napakarami niyang dibdib sa kanyang buong katawan. Yun na lang. Okay, yun yung makikita natin. And then, ang way of worship doon, kulto ang pag-worship doon. Nagkakaroon sila ng, ang kanilang pag-worship doon ay patungkol sa mga malalaswang ginagawa nila. So, na-alarma si Pablo. Kaya sinulatan niya si Timoteo at ang sulat ni Pablo para kay Timoteo ay patuloy mong ipangaral, patuloy mong ibahagi ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos na mayroon dalawang magiging bunga sa buhay ng taong makikinig at makakaunawa sa salita ng Diyos. At ang dalawang iyon ay makikita natin sa talatang 15 at 16 hanggang 17 ng ikalawang Timoteo ng kabanatang 3. Ngayon, ang dapat na mag-iisipan natin, ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit mayroong Biblia? Bakit mayroong Scripture? Pag sinabing Bible, ito po yun. Compilation of 66 books, 66 na aklat dito sa Bible. Sa Lumang Tipan ay mayroong 39 books at sa Bagong Tipan ay mayroong 27. Kaya 66 books po ang laman ng Biblia. So ngayon, gusto natin maintindihan sino ba ang magbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ang Diyos ang magbabago sa buhay natin, dapat maintindihan natin ang kanyang tanging paraan upang mabago ang buhay natin ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng Biblia. Without the Bible, kung wala ang Biblia, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Without the Bible, hindi po tayo magkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Una, pinatunayan ni Apostol Pablo na ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi niya sa talatang 15. Sabi rito, 16, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. So, una sa lahat, pinatunayan muna ni Pablo at sinabi niya kay Timothy na ito yung sabihin mo sa mga mananampalataya o sa mga taong hindi pa mananampalataya na ang salita ng Diyos, ang Scripture, ay kinasihan ng Diyos. Kinasihan ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin na salitang kinasihan? Well, pag tinanong kayo, pag sinabing kinasihan, ito yung word na inari ka, pinoses ka. Di ba? Kaya nga minsan, yung mga colloquial words na naririnig natin sa kalye, kinasihan ka na naman ng espiritu ng anak, kaya hindi mo alam yung ginagawa mo. Di ba? Yung salitang kinasihan, you are out of control nung isang nag-influence sa'yo. Yun ang ibig sabihin po na. Ang ibig sabihin ng kinasihan, ikaw ay nasa ilalim ng influensya na nag-influence sa'yo. Kaya yung word na influence, ibig sabihin, ikaw ay nahikayat, ikaw ay nahikayat niya upang yung paniniwala niya, yung ginagawa niya, ay gawin ko din. Medyo binabawa ko ng konti. So, bakit ba salitang kinasihan sa English ay all Scripture is inspired. Ang word na kinasihan ay inspired. Pero ang salitang inspired, alam natin, pag sinabing inspired ay inspirasyon, di ba? Na-i-inspired ka, meron kang nakikita na siyang naglalagay sa iyo kalooban kung bakit mo ginagawa yung isang bagay na yan. Pero ang original na pagkasulat sa salitang kinasihan o inspiration, sa ibang translation, ang banal na kasulatan ay hininga ng Diyos. So sa English, all Scripture is God's breath. Ulitin ko, God's breath. Hindi yung God's breath. God's breath. Ang God's breath ay hininga ng Diyos. Ngayon, yung word na breath dito, tingnan nyo, meron ba kayong pananalita na walang lalabas na hangin?
Isipin nyo, sarang yung bibig nyo. Di ba wala kang lalabas? Every time na nagsasalita ka, merong nanggagaling sa loob natin na hangin. So, ang salitang God's breath, it is referring to the Holy Spirit. Kaya ang ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay naisulat dahil saan? Sa pagkase at paggawa ng banal na Espiritu. So ngayon, ibig sabihin, lahat daw ng kasulatan ay naisulat dahil sa paggabay, pangangasiwa, pag-uudyok ng banal na Espiritu. Now, the Holy Spirit is included in the Triune God. Sa Tagalog, ang banal na Espiritu ay bahagi ng isang Diyos sa tatlong persona. Kapag sinabi na ang Espiritu Santo, ang sumulat, ang nagdikta ng banal na kasulatan, nangangahulugan nito na ang Biblia ay salita ng Diyos. So pinatunayan ni Apostol Pablo kay Pastor Timothy na yung patunayan sa lahat ng hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya na ang salita ng Diyos ay ang Scripture. So ngayon, bakit tayo ngayon nagtitipo sa ganitong aspeto? Bakit hindi na lang tayo rito magkantahan ng 2 oras? Bakit hindi na lang tayo dito magkwentuhan? Bakit hindi na lang tayo dito mag-usap-usap para paano tayo kikita, paano tayo magpapaganda, paano magpapabeauty, paano mai-improve yung mga bagay na mga hindi pa improve sa buhay natin. Kasi ang katotohanan, ang church ay merong nag-iisang dapat ginagawa. Ipaliwanag at ituro ang banal na kasulatan. Kaya sa church, kaya sa ganitong uri ng pagtitipon, ang pinaka-sentro ay ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Why? Kasi kapag tayo ay nakakarinig na ituturo ang salita ng Diyos, excuse me, ang ibig sabihin po nun, ang Diyos ay nangungusap sa buhay ng bawat isa sa inyo. Ngayon, kung ang Scripture, ang Biblia, tinuturo sa inyo ngayon, naririnig ninyo, ano ang magiging impact nito sa buhay natin? Ano ang magiging dating nito? Ano ang magiging kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng tao? Una, nagbibigay ng kaligtasan. Ano sabi ng verse 15? Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So ang Biblia, ang Scripture, itong 66 books na ito, ay nagtuturo ito patungkol kay Kristo. Alam nyo, pag pinag-aralan nyo po ang Lucas 24, ang lahat ng kasulatan ay nagtuturo patungkol kay Kristo. Ito yung sinasabi ni Lucas, sa Lucas Kabanatang 24, ang sabi sa Lucas Kabanatang 24, ay ganito, maaari niyo po akong sundan sa Lucas 24, ganito ang pagkasabi sa talatang 27. At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Ang kasulatan ay tungkol sa kanyang sarili. Sarili nino? Ni Kristo. Okay, tuloy natin. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Alam niyo po ba ang sulat ni Moises? Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomio. Yung sulat po ng mga propeta, ito ang minor prophet, major prophet. Lahat ng mga naisulat sa propeta, Isaiah, Malakias, Jeremiah, lahat na yan ay patungkol sa sulat ng propeta. At sinabi ni Jesus Christ, kapag nagbasa kayo ng sulat ni Moises, ng sulat ng mga propeta, ako ang laman nun, ako ang tinutukoy nun. Now, hindi pa siya natapos, ang sabi ni Jesus sa talatang 44 ng Lucas 24, Lucas 24, talatang 44, pagkatapos sinabi sa mga lalaki, ito ang tinutukoy ko na sa
sasabihin ko sa inyo, nung kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. So, ibig sabihin, kumpleto na siya. Aklat ni Moises, aklat ng mga propeta, at aklat ng mga awit. Ang sabi niya, dapat matupad yon sapagkat ako ang laman at inaaral mo. So, ibig sabihin, ang scripture ay patungkol kay Kristo. Bakit po? Kapag pinaniwalaan mo na si Kristo ay Diyos, pinaniniwalaan mo yung Diyos Ama. Kapag pinaniwalaan mo na si Kristo ay Diyos, pinaniniwalaan mo na ang Holy Spirit ay Diyos. Medyo mahaba-haba pong pagpapaliwanag patungkol dito sa Trinity, subalit yun lamang muna ang dapat matalim sa isipan at puso natin. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, ako ang laman, nasulat ni Moises, nasulat ng mga propeta, nasulat ng mga awit, hindi na nga nahulugan yon na si Kristo lamang ang pinatutukulan nun. It is referring, all this book are referring to the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, ang ginawa ng Panginoong Jesus sa talatang 45 ng Lucas 24, at binuksan ni Jesus ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Ngayon ang tanong, bakit ang Scripture, ang salita ng Diyos, ang ginagamit ng Panginoon upang ang tao ay makaunawa sa salita ng Diyos at binubuksan ng isipan? Dahil hanggat hindi po nabubuksan ang inyong isipan sa paniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng kaligtasan sa inyo, mahirap po kayong makapagpatuloy. Kailangan maunawaan muna natin, kailangan maintindihan muna natin kung sino ang Diyos. Ano ang inalalaman ng Diyos sa Biblia? Well, ang inalalaman ng Diyos sa Biblia, ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi mo kayo pwedeng maniwala na mayroong Diyos nang hindi kayo maniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Dahil lahat ng tao, nalaman niya na may Diyos because of the Scripture. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang banal na kasulatan. Kung gusto natin malaman kung sino ang Diyos, kailangan natin mabuksan ang isipan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung gusto natin maunawaan kung paano tayo maliligtas, kailangan natin maunawaan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Now, back to 2 Timothy chapter 3, verse 15. Ang sabi rito ng salita ng Diyos, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Kung ang Scripture ay patungkol kay Kristo, si Kristo mismo ay nagsabi sa Juan 14, kabanatang 6. Ano sabi ni Jesus Christ doon? John 46, tumagot si Jesus. Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, ibig sabihin, kapag pinag-usapan natin ang salitang na ang Scripture ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan, ang tinuturo nito upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat maintindihan niya si Jesus, ang Diyos, sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Now, ang sabi dito, sa verse 15, dito sa ating tinatalakay sa 2 Timothy 3:15, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Well, kahit marinig niyo po ang patungkol kay Kristo na ito, subalit hindi nabuksan ang inyong isipan at hindi niyo pinaniwalaan kung sino si Kristo, kung ano ang kanyang ginawa sa cross, hindi kayo maliligtas. Meron pong paraan ng Diyos para ang isang tao ay maligtas. Una, titingnan niya, uunawain niya, paniniwalaan niya, sino ba si Kristo? Ang salitang Kristo ay galing po sa salitang Messiah, na ang kahulugan ay tagapagligtas. Subalit, sa kanyang pagiging tagapagligtas, hindi lang po basta taong tagapagligtas si Jesus.
sinasabi ng Matthew chapter 1, verse 21, na ang Jesus na ipapanganak ni Mary ay tagapagligtas. Bakit? Kailangan niyang mamatay sa cross. So bakit sinabi ng Matthew chapter 1, verse 23, papangalanan siyang Emmanuel, na ang kahulugan, sumaatin ang Diyos. So nangangahulugan na ang salitang Kristo, nasa Kanya ang kaligtasan. Dapat natin paniwalaan ang dalawang katangian ng ating Panginoong Hesus, na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kailangan niyang magkatawang tao, 2,000 taon na ang nakalilipas, sapagkat kailangan niyang mamatay sa cross. At bakit siya kailangan mamatay sa cross? Upang tubusin ang iyong kasalanan, upang ikaw ay hindi mapahamak sa paghihirap ng walang hanggan sa apoy ng impyerno kapag humarap ka sa Diyos at namatay ka, wala kang kaligtasan ng katubusan dahil kay Kristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, naghihirap ako sa apoy na ito. In Lucas chapter 16, sabi ng matandang mayaman, naghihirap ako sa apoy na ito. Hinilig siya, pero yung kanyang kaluluwa, naghihirap sa apoy. So yun yung pinakadahilan bakit kailangan ni Jesus na magkatawang tao. Upang akuin niya ang iyong sala. Nang si Jesus ay nasa cross, alas 3 ng hapon, Friday, ano sabi niya? Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit na sinisigaw yun? Sinisigaw niya yun sapagkat alam niya na ang puot ng Ama para sa iyo, papunta sa impyerno, ibabalin niya at ilalagay niya kay Kristo. Dahil si Jesus ang panghalili sa iyong paghihirap sa impyerno, dahil binayaran niya ang iyong kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Kaya walang ibang daan. Walang ibang daan. Kaya ang sabi ng Biblia, nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Para maligtas tayo, sino sasampalatayanan natin? Hindi po yung founder ng church. Hindi po ang sino man tao. Hindi po relihiyon. Ang ating pananampalatayanan ay si Kristo. Sino si Kristo? Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 6, na bagamat siya Diyos, hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Namuhay ng isang alipin, oo, hanggang kamatayan sa cross. Ano ibig sabihin po nun? Diyos siya. Sino ka parang ang Diyos ay magkatawang tao at mahalin ka niya at bayaran ang iyong sala? Ganun ba tayo pinapahalagahan ng tao sa mundong ito? Sometimes we are rejected ng ibang tao. Tama po ba? Hindi tayo pinapahalagahan. Pero ang Diyos, pinahalagahan niya tayo. Nagkatawang tao siya, namatay siya sa cross para akuin ang iyong kasalanan upang hindi ka humantong. Saan? Sa paghihirap, sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. That's why sinasabi ng John 2 Timothy 3:15 na ang kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo. So, ang Biblia, kapag pinag-aralan natin, kapag binigyan natin ng oras, kapag tayo'y sinarisip natin, at ginabayan tayo ng Banal na Espiritu, at nakikita natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa ating mga buhay, at ang iyong sarili ay pinagkalooban ng pananampalataya ng Banal na Espiritu, at nananasan mo ang isang bagong kapanganakan. Sumampalataya kayo kay Kristo, sinuko mo ang iyong buhay kay Kristo, naging tagapagligtas at Panginoon ang iyong buhay, meron kang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo, dito sa lupa, puno-puno tayo ng paghihirap. Umiiyak tayo minsan kapag may sakit tayo, gusto na natin magpadoktor, alam pang pagpadoktor, pambili ng gamot. Umiiyak tayo minsan dahil meron tayong kailangan bilhin, hindi natin mabili. Minsan natin tayo sa init ng araw upang kumita ng pera. Meron tayo dito eh. Pero mas mahalaga na maintindihan natin na katulad ni Lazaro na bagamat naghihirap siya, may sakit siya, namumulot siya ng umos
sa hapag ng kainan ng mayaman, ano yung ginawa niya? May pananampalataya siya sa Diyos. Pero pareha silang namatay ng matandang mayaman. Si Lazaro ay dinala sa piling ni Abraham, doon ay inaaliw siya, sapagkat si Abraham ay nasa langit na nagpapakita na ama sa pananampalataya, doon ay inaaliw siya. Kaya ang sabi ng Abraham, doon sa matandang mayaman, nagpakasasaka sa ibabaw ng lupa, ngunit si Abraham ay nagtiis, ngayon ay inaaliw siya rito. Napakahirap na buhay dito sa lupa. And I tell you the truth, buhay natin dito sa mundo, 70, 80 years. And after that, ano ang naghihintay sa atin? Dito sa lupa, naghirap na tayo. Papayag ka pa ba? Na pag namatay ka, maghihirap ka sa apoy? Much better to suffer habang nandito tayo sa lupa dahil gusto natin, maluwalhati ang Diyos, masunod ang Diyos sa buhay natin, dahil alam natin, pagsamantala lang ang buhay natin dito. 1 Peter chapter 2, verse 11, nasabi dito, sa 1 Peter chapter 2, verse 11, tayo ay manlalakbay lamang sa mundong ito. And time will come, matatapos ang buhay natin dito. And after na matapos ang buhay natin dito, kung meron tayong totoong pananampalataya kay Kristo, ano ang meron tayo? Meron tayong buhay na walang hanggan. I tell you the truth, maiksi ang buhay sa mundong ito. Subalit sinasabi ng ating talata sa 2 Timothy 3:15 na kailangan nating makilala ng lubusan si Jesus sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Hindi dapat inimbento ang kaligtasan. Amen? Hindi dapat iniimbento ang aral. Hindi dapat iniimbento ang anumang aral patungkol sa kaligtasan at kung sino si Kristo. Si Kibuloy, siya daw ay anak ng Diyos. Tagapagligtas ng hindi. Pero ngayon, boom! Ano nangyari ngayon? Scandal. Ang punto natin dito, we are not invented. Who is Jesus sa ating gawain? Kailangan nating mag-abide kung ano ang tinuturo ng Biblia kung sino si Jesus. At ang nagtuturo sa atin ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Ibig sabihin po, kung ang banal na kasulatan nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, bakit hindi po natin bigyan ng oras ang ganito uri ng gawain na nagtuturo at nangangaral at nagpapaliwanag ng salita ng Diyos? Na ang magiging bunga nito sa atin ay buhay na walang hanggan. Nakatiyakan ngayon pa lamang ay may buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Bakit pag manunood kayo ng telenovela, Batang Quiapo, susunod yung isa naman ng kasunod doon, ano pa? Ano ba? Lingnang. Channel 5 lang yun. Eh paano yung channel 7? Tama ba ba? Yung mga nasa bukid na nakikinig ng radyo, di ba? Ano yung mga pinakikinggan? Mga liha, bitiya din. Di ba? Yung mga ganon? O, pinakikinggan natin kasi gusto natin magkaroon tayo ng panandaliang kaaliwan. Pero ang salita ng Diyos ay hindi lang po temporal na kaaliwan, kundi solusyon sa problema natin. At ano yun? Kasapatan kay Kristo. So, yun yung unang magiging epekto ng Word of God. Ang Word of God ay nagbibigay ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pangalawa, at dito ako magtatapos. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin ng banal na pauunahan. Meron ba kayong mababasa sa Biblia na nagtuturo sa atin na gumawa tayo ng kasalanan? Ala kayo makikita rito. 10 commandments pa lang sabi, huwag, 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 huwag. 7 beses. Huwag. Ala mo mabasa rito. Ang sabi ngayon, ng verse 16, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit. Ano may magagamit? Kasangkapan, magagamit. Pag kung gusto mong uminom, anong kasangkapan ang gagamitin mo pag uminom ka? Baso. O di magagamit mo para sa pang-inom. Paano kung walang laman yung baso? May pwede mo ba sabihin, makainom nga. Eh, ala naman laman. May ganun ka, di ba? Kasabihin mo, umiinom ako! Pero wala naman palang laman, di ba?
ang ibig sabihin, walang ibang paraan ng Diyos upang ang tao ay mahango sa kasalanan, upang ang tao ay makawala sa kasalanan meron siya, kundi ang salita ng Diyos. Tingnan natin, ang sabi ni Paul, ang sabi dito ay ito. Magagamit saan? Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ano ba ibig sabihin ng katotohanan? Ang katotohanan ay hindi kamalian. Ang katotohanan ay matuwid. Ang katotohanan ay tama. Ang katotohanan ay walang batik ng kasinungalingan. Kaya nga ho dito, pakinggan nyo, ang Bible, pakialamero. Pakialamero po yung Bible. Pag binasa mo ang Bible, papakialaman niya ang buhay mo. Bakit po? Eh, nasa Bible eh. Pag malikot ang kamay mo, ang sabi nga yun, huwag kang magnanakaw. Di ba? Kapag ikaw ay sinungaling, ano sabi ng Bible? Huwag kang magsisinungaling. Pakialamero po yung Bible. Kaya alam nyo, minsan, pumupunta kayo sa church, ba't gano'n parang nasasaktan ako? Una sa lahat, ang salita ng Diyos ay hinalintulad sa espada na magkabila. Ang sabi ng Hebrew 4:13, ang salita ng Diyos ay katulad ng espada na magkabila ang talim. Tumatagos hanggang sa kasukasuan ng buto ng tao. At nakababatid ng iniisip ng tao. Pag ginanong ka ng espada na magkabila ang talim, masarap ba? Masakit. Kapag ginaganon ka ng espada, ginaganon ka. Ano? Masarap ba yun? Hindi. Magkakasugat. Ibig sabihin, ang espada, ang purpose niya ay ano? Pangtanggal, pamputol, pantanggal ng dapat tanggalin. Ang salita ng Diyos, nagtatanggal ng mga maling ginagawa. Katotohanan. Ano ba yung sabi? Now, quickly, magpapatuloy po ako. Sabi dito, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain. Ang Bible ay nagtutuwid sa likong gawain. Ano ba yung mga likong gawain? Mga mali. So, nagtutuwid yun. Ano pa? At ang sabi dito, sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, ang purpose ng Bible, kapag binasa mo, kapag binigyan mo ng oras, mauunawaan mo kung paano ka mabubuhay ng tama sa iyong pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay mo. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, at kapag binasa natin ito, narinig nyo ito, pinag-aralan ito, nagtutuwid ito, hindi kong gawain, nag-aakay sa matuwid na pamumuhay, at nagtutuwid ito sa mga maling aral. At ang sabi ng dulo, ang sabi ng verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuti. So kung gusto natin na ang Diyos, baguhin niya ang buhay natin, ang tinuturo ng Biblia, ang nagbibigay lamang ng tamang pagtutuwid sa pamumuhay natin at malakaran ng kalooban ng Diyos ay ang banal na kasulatan. Kapag ito ang gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin na nakaangkala sa pananampalataya ni Kristo, tityakin ko sa inyo, walang reklamo na susundin natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? At magkakaroon ng mabubuting gawa sa buhay natin ang pananampalataya na mayroong tayo kay Kristo. Yan yung purpose, yung dahilan. Bakit tayo nagtitipon sa ganitong gawain? Yan ang dahilan kung bakit every Sunday, hinihikayat kayo na pumunta sa gawain ito. Hindi para lang po magpupunta tayo dito at ang gagawin natin ay magsasama-sama. Hindi. The highest purpose kung bakit tayo magkakasama dito, dahil ang Diyos gusto na tayo kausapin. At nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Tinuturuan niya tayo dito. Nililigtas niya ang mga makasalanan dahil
sa mensahe ng banal na kasulatan at si Kristo. Binabago niya ang buhay natin sa pamamagitan ng Biblia na naituturo sa atin. So kung gusto mong mabago ang buhay mo, magbigay ka ng oras na pakinggan ang salita ng Diyos every Sunday sa ating pagtuturo. Kung may banal na kasulatan ka, buksan mo ang Biblia at tuturuan ka ng Diyos kung paano ka mabuhay. Na may kabanalan ng maayos sa kanyang harapan. Alam niyo po ba, kapag ang salita ng Diyos ang itinambukan natin, ang sabi gano'n, pagtatagumpayin na tayo. Saan? Sa lahat ng ating ginagawa. So yan po yung purpose, mga kapatid. Kaya sana, may isip namin palagi, yun pala yung purpose, bakit may gawain kami dito. Yun pala yung dahilan, bakit kami iniimbita, pinupuntahan, hinihikayat, na the sisters, na the brother, na pumupunta rito, dahil ang gusto nila, maranasan namin ang pagliligtas ng Diyos at maranasan namin ang pagbabago at pagpipilihan ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. May paliwanag. Ang dalangin ko po, ang banal mong Espiritu ang siyang magpaunawa nito sa lahat ng narito. Nawa maiiwan at may tanim sa puso't kalooban nila na kayo na Diyos ay buhay. Kayo na Diyos ay nangungusap at nagtuturo sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na kasulatan. Kaya Lord, tulungan niyo po na kami na nagtuturo ng inyong salita dito ay maging tapat na binabahagi ito sa lahat ng narito. At dalangin naman namin sa lahat ng narito at mga taga rito ay magkapunawa sila ng kasabikan, kagutuman at kauhawan sa inyong mga salita. At maunawaan nila sa tulong ng banal na Espiritu ang lahat ng ito. Bigyan niyo sila ng pagkakataon na lumago sa pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng mga salita mo na itinuturo sa kanila, natatanggap nila at pinagbubulay-bulayan nila sa kanilang mga buhay. Nawa, ang pagpapala ng mga salita nitong ito ay manatili sa kaisipan ng puso ng lahat ng narito. Kung aming samot dalan, sa pangalan ko ni Kristo Jesus.